So, Attorney Andres, no, can you walk us through ano ho yung mangyayari sa trial? Ano ho yung i-expect ho natin? At gaano ho ito magiging katagal ho no, bago maglabas ho ng desisyon itong ICC? So, mangyayari po sa trial, tatlo pong mga kabanata. Ang unang kabanata ay magprepresenta po ng ebidensya, ng mga testigo at ng ibang ebidensya ang prosecutor po. At kung tapos na po pag-present ng prosecutor, magprepresent naman po ang biktima, no, mga biktima through us, mga common legal representative of the victims. Para po ipakita po ano po yung mga dagok, mga suffered harms po sa mga biktima dahil sa Duterte War on Drugs. At ikatlo po ay magpapresenta naman yung defense para po sa kanilang depensa. At ngunit, Attorney Danny, bago po mangyari pong lahat ng ito, actually marami pang mga mini steps, ano? Oo, kailangan po muna ang presidency ay magtatalaga po ng pre-trial, ng trial chamber. So, kailangan pang italaga ng presidency kung aling trial chamber ang maglilitis sa kaso po laban sa akusado na ngayon ay si Mr. Duterte. At kailangan din po magkaroon ng conference, ng pagpupulong para po ilatag kailan po yung simula ng trial proper at kailangan po ng preparasyon para po sa paglilitis or preparation for trial. Dito po yung mga disclosure, pagpapahiwatig, sino bang mga testigo na ipepresenta, ano bang mga dokumentong ipepresenta, at how many months will that take? It's ang pinakamabilis po ay 6 months, yung preparation for trial hanggang 1.5 years. So, baka po ang simula October of this year or October of next year. Ngunit, gusto ko rin pong i-emphasize na para po sa mga biktima ay gusto na po nilang kaagad-agad magsimula ang paglilitis sa taong ito. Alright, ang dami pa ho palang pagdadaanan, no. Pero Attorney Andres, yung buong trial ho hanggang makarating ho dun sa desisyon, usually ho ba gaano katagal ang inaabot nito dito sa ICC ho? Ang estimate ko lang po anywhere po from 2 to 4 years po. Now, ano ba yung isang konteksto dito na dapat maintindihan po natin? Ang context kasi dito is that isa lang po yung type, isa lang po yung tipo ng krimeng international crime, which is crimes against humanity for murder. Sa ibang kaso kasi ng ICC, kagaya po sa Al-Hassan, marami pong tipo ng mga international crimes. Merong chinarge na crimes against humanity at meron ding mga war crimes, kaya mas komplikado. Ngunit, hopefully, ang magpapabilis po dito, isang tipo lang po ng international crime, which is crimes against humanity. So ito ho bang mga trial, mapapanood ho ba natin ito ng taong bayan ho? Naka-livestream din ho ba ito katulad ng mga nagdaang pagdinig ho ng ICC? Opo, tama po yan. Naka-web stream po siya, ngunit mayroon lang pong 30-minute delay for security reasons. Kaya mapapanood po ito sa YouTube, mapapanood po ito sa Facebook page, at sa website po ng ICC. Mahalaga po yung 30-minute delay na yon kasi remember, magpapresenta na po talaga ng mga testigo, live na mga testigo. Hindi lang po babasahin ang kanilang mga statements po at baka may mga masiselang datos, may mga security risk, kaya kung kailangan po, i-close session po yan or i-redact po ang kanilang mga sinasabi. Kaya po may 30-minute delay po. Ngayon ho kapag napatunayan hong guilty, no, kung ganun nga ba ho yung term dito, guilty ho si Pangulong Duterte dito sa crimes against humanity ho na ito, ano ho yung magiging parusa ho sa kanya at kabilang din ho ba dito yung pagbabayad ho ng danyos doon sa mga biktima ho ng war on drugs? Now, sige. In that circumstance, assuming meron ng finding of guilt, after the trial, and this is a hypothetical, magkakaroon po ng tinatawag na sentencing,
hearing. Doon po na naman iaalamin kung ano po yung sentensya ayon sa trial chamber. At ang maximum po sa Rome Statute ay 30 years. Hindi po kagaya sa atin dito na may reclusion perpetua, no, na 20 years and 1 day up to 40 years. Hanggang 30 years pong pinaka-maximum. Pero naayon po yan sa mga circumstances na i-consider po in a sentencing decision. Tapos po, meron po na reparation stage, ano, kung saan po aalamin ano ba yung mga danyos na dapat po ibigay ng isang convicted na accused dun po sa mga biktima. So, separate naman po to na session. At doon po magpresenta nga ng argumento at mga ebidensya ang mga biktima. Tapos doon malalaman kung magkano po yung reparations na ibibigay po ng isang convicted accused. Ngunit ito po ay mga hypothetical po.